Bigyan natin ng komentaryo itong Epal versus Epal at another drama to. Ipapakita ko sa inyo ano ang gusto nila mangyari dito. Berdeng mga kabundukan, asul na dagat at iba pang world-class destination. Talaga namang you will definitely love the Philippines sa dami at ganda ng mga pwedeng pasyalan dito sa bansa. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism ukol sa iba't ibang hamon sa sektor ng turismo, inusisa ni Senador Raffy Tulfo kung bakit imbes ang mga magagandang tanawin ng Pilipinas, mukha ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang lagi raw nakapronta, kabilang ang pagkakalagay ng mukha ni Frasco sa front page ng isang magazine, ang tarpaulin na may mukha rin ng kalihim sa Boracay Airport at ang larawan niya sa Lake Cebu sa South Cotabato. Pakita po natin. Ito na si Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo, babae naman ngayon ang pinag-initan. Naks na talaga ng si Raffy Tulfo. Crush mo. Ay, hindi. Ayoko na magsalita. Pinag-iinitan niya, bakit daw puro pagmumukha ni Frasco, nagagalit si Tulfo. Yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. So dapat ang papakita mo yung lugar. Bakit bibisitahin ng bansa? Hindi ikaw. Hindi babae kaya bibisitahin. Hindi aganda babae kaya nagpupunta sa ibang bansa, 'di ba, Tulfo? Raffy Tulfo, 'di ba? Hindi naman yung pupunta ka ng Japan, pupunta ka ng ganitong lugar para babae ang pupuntahan, 'di ba? So, sabi niya, si ikaw Frasco parang ganon. Ba't ikaw ang nandiyan? Hindi yung lugar. Kasama na po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan. Food, wellness, di ba, adventure. Paliwanag ni Frasco, hindi nila kinumisyon ang pagkakalagay niya sa front page ng magazine na nag-cover sa Philippine Pavilion sa Osaka, Japan. Absolutely had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. Okay, so sa madaling salita, itinatanggi niya na siya ang may gumawa nito. Parang yung mga magnanakaw, di ba? Yun ang sinasabi, di ba? Hindi ako nagnakaw niyan. Nakarating lang dito yung maleta. Ganon. Parang ganon. Siya, hindi ko alam. Parang hindi ako gumawa niyan, hindi ako nagpondo diyan. Parang ganon, di ba? Hindi ko alam kung bakit nakarating yung picture ko diyan sa mga tarpaulin na yan. Pero alam nyo, hindi yan ang gusto kong i-discuss eh. Hindi issue sa akin kung itong ginawa ni Frasco ay siya mismo may gawa. Parang yung magnanakaw, kung siya man magnakaw o hindi siya nagnakaw, o kung siya man naggawa o hindi man siya naggawa, ang issue ko dito, this is Epal versus Epal. Diba? Alam naman natin. Ito si Tulfo, ganyan, diba? Ang hilig niyan din sa grandstanding. Siguro, Epal siya. Alam naman natin, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Ganon din ang Epal. Huwag mong tatalbugan ang Epal. Pag naepalan yan sa'yo, magagalit yan. Bakit? Dapat siya lang ang Epal. Tama o tama-tama. So, hindi niya pinapayagan. Yan lang issue dito. Pero alam mo, ako sa tingin ko, and this is my opinion, this is another diversion. Alam mo, yung mga walang kakwenta-kwenta, hindi na dapat yan ang pinag-uusapan. Hindi ko maintindihan to si Tulfo. Pagdating sa ghost projects, pagdating sa mga magnanakaw, pagdating sa flood control scandal, tahimik. Pagdating sa may picture ng babae sa tarpaulin, kaingay. Kaya nga sinasabi ko, ikaw din naman, grandstanding ka ng grandstanding, kung kailan ka kailangan mag-ingay, hindi ka nag-iingay. Di ba? Ang tingin ko talaga dito, it's another distraction para malihis tayo. Mawala tayo dun sa pag-uusapan. Kaya tatandaan po natin, mag-iingat po tayo. Lagi ako nagpapaalala. Mag-iingat tayo sa politiko, sa mga vloggers na ilalayo tayo doon sa mastermind na si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. They have their way. Hindi halata. Kunwari, babanatan si Marcos pero hindi kayang banatan si Tambi. Yung iba naman, gagawa ng ibang balita, ibang malaking balita para mawala yung balitang, eto mastermind no si Bongbong. Eto mastermind no si Tambaluslos. Tandaan po natin, maraming pera si Tambaluslos ha. Magtatanim yan ng mabibigat na balita at marami pang balitang lalabas for the sake na mapagtakban si Tambaluslos. Iingat po tayo dyan kasi nararamdaman na namin, nakikita na namin saan yung trending. Be very careful. Alam kong alam nyo ang sinasabi ko. Huwag tayong papayag mawala, lalong-lalo na kay Tambaluslos. Ang daming pera niyan. Kaya magbayad ng politiko, kaya magbayad ng vlogger. Hindi ko sinasabing binabayaran si Tulfo. Ang sinasabi ko lang, look for the signs. Pagpalayo yung balita, yung tipong tahimik ka, pagdating sa nakawan
puro tambaluslos. Tapos pagdating sa ibang bagay, ang ingay mo, ano yan? Lolokohan tayo? Di ba? Hindi lang si Tulfo to. Hindi to si Tulfo ha. Pati vloggers, pati ibang politiko. Diyan pala magtataka na kayo. Pag tahimik kayo tambaluslos tapos kung ano-anong balita ang pinapasok, distraction po yan. Mag-iingat tayo dyan. of tourism. Hindi rin daw niya inutos na maglagay ng welcome tarpaulin na may mukha niya sa Boracay Airport. Habang Diba, parang yung mga magnanakaw, lahat mo tinatanggi, hindi niya kasi. Eh di patanggal mo. Kung hindi ikaw naglagay. Bakit si PRRD ayaw ng mukha sa tarpaulin? Pinapalagay, pinapatanggal niya. O, tama ba? nagawa lamang daw niya ang trabaho sa Lake Cebu kaya may larawan siya roon. Sagot ni Frasco. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall. Anyway, kayo nang bahala dyan sa usapin na yan. Kung sinadya mo o hindi mo sinadya, grandstanding man yan o hindi grandstanding, yan ang issue ko rito. Huwag tayong magpa-distract. Kailangan managot si Tambaluslos.